So ayun mga utol, magandang araw sa inyong lahat at welcome back dito sa loft natin. So ngayong araw, ayan, nandito tayo sa bagong loft natin. Bigyan ko kayo ng update dito sa ginagawa nating loft. So bali, ayan, naikabit ko na nga pala yung mga pinto ng aviary. Ayan, nailagay na natin lahat, 3 pinto. Ayan, kompleto na yung pinto ng aviary ng loft natin. So konti na lang, pwede nang kulungan to. Malamang ang ikukulong na natin dito yung mga pang south ko na, saka yung mga pang summer na i-breed ko. So ayan, pare-parehas, 3 section ng aviary. Ayan, pare-parehas yan, puro shutter, kagaya ng sinabi ko. Puro shutter din yung pinto na ilalagay natin dyan para nga maganda yung ventilation ng loft. Ayan, so bali ang ginawa ko, ayan, naglagay na lang ako ng release sa baba na angle bar. Tapos dito, ayan, yung wall angle ang ginamit ko. So yun yung pinaka-guide naman sa taas para yung pinto, ayan, may nakaalalay sa kanya. Ayan, so simple lang. Ayan, napakadali lang buksan, no? Sandaliri lang, kayang buksan. So ayan, lahat yan ganyan. Ayan, napakasimpleng buksan lang. Pare-parehas yan. Angle bar sa baba, tas wall angle naman dito sa taas. Na nirepeat ko na lang diyan sa bakal nung landing board. Ayan. So dito ganun din. Smooth lang buksan. Ayan. Kompleto na lahat ng pinto. So doon na lang sa main door ang kulang na pinto. Baka susunod na araw, yun, igawan ko na rin yan. Para sarado na tong kulungan. Para dito sa loob wala nang masyadong gagawin. Baka barnisan ko na lang itong mga kahoy. Ayan, yung mga pinto, wall, saka itong mga rin dito sa per section. Ayan, baka barnisan ko. Ito may mga barnis na yan kaso manipis lang. Isang patong lang inilagay ko na barnis dyan. So baka patungan ko na lang ulit ng isa. So ayun, shutter nga din to. Pakita ko sa inyo. Pakita ko muna sa inyo na nakabukas yung mga shutter. Ayan, para makita natin kung ano yung lagay sa loob pagka bukas yung mga shutter. Ayan. So pagbukas yung shutter, ayan, ganyan yung loob ng loft natin, medyo maliwanag. Ayan. So makakapagpahinga na maayos yung mga ibon. Pasok tayo sa kwarto. Ayan, makita natin yung hallway dito sa loob. Ayan, maganda din naman. So yun nga, kahoy na kahoy yung loob ng loft natin. Ayan. Tapos pagka nakasara naman ganito. Ayan, sara natin lahat. Ayan. So syempre didilim yan pagka sinara natin. Ayan, dumidilim yung loob ng loft pagka sinasara natin yung mga shutter. So ayan, mas dumilim sa loob. Ayan. Bali mas makakapagpahinga ng maayos yung mga ibon pagka ganito, lalo na pagka galing sila sa derby. Kaya kasi kailangan ng mga ibon hindi sila naiistorbo pagka nagpapahinga sila, lalo na pagka galing na sa karera. Ayan, madilim na. Bukas pa yung hindi pala, kala ko bukas yung mga shutter sa taas eto bukas pala din sarado na muna natin. Ayan, so yun, sarado na. Ayan, 3 shutter. Ito kasi to parang pinaka trapdoor to nung sa papunta nung viewing, kaya ganyan na talaga ang isa niyan. Pero bala ko ipabago, bala ko isarado na tong hanggang din tapos gagawa na lang ng pinto dito na di bukas para doon na lang natin padadaanin yung mga ibon pag magbo-viewing tayo, para na sa ganun wala ding masyadong liwanag na pumapasok diyan. Ayan, kasi nga hindi siya shutter na kagaya nito. Ayan, pagka sinarado natin bali sumasara. Ito kasi hindi, pag sinarado natin yan may siwang pa rin. Ito pag sinara wala na siwang, kaya talagang didilim siya. Ayan. So ayun. Ayan nga yung loob ng loft natin. So mas ayos na. Konti na lang makukulangan na. Pagka nailagay ko na yung main door, saka pagka naikabit ko na rin yung para dito sa taas, pwede ko na ilipat yung mga pang south natin.
Tapos yun nga, yung mga ibibreed ko na pang summer, dito na rin sila diretso. Kaso hindi ko pa nga nalalagay yung ala pa kaming nagagawang perch para dito sa dalawang section. Pero madali na yun. Mabilis lang naman gawin yung perch. Bala ko dyan ano lang, box perch lang din. Ayan, dito sa dalawang section wala pa. Ayan. So dito sa main door, baka yun yung susunod na gagawin. Tapos after nun, dito na sa waiting area, babalutan na to. Ayan, ikakabit na lang yung ibang tubular na hindi pa na ikakabit. Ayan, so dito tignan natin sa silipin pala natin sa loob ng aviary. So ayan, ayan ang itsura naman sa loob. Ayan, sarado, hindi makikita yung loob. Hindi makikita yung loob ng loop natin. So yun nga, kasi ang ibon sa maghapon dito lang sa aviary yan, kaya nga malaki aviary natin. Dahil dito sila sa buong maghapon, papasok lang yung mga ibon dito sa bawat kwarto nila pagka patutulogin na natin sila dito sa loob. Pagkahapon na, pagkagabi. Ayan. So ayos na. Yun lang yung ginawa ko naman dito. Kinabit ko lang yung mga pinto. Ayan, tapos sa susunod, baka barnisan ko na lang yan. Kasi ibang kailangan ikabit, makikabit na. Kagaya na lang din dito sa mini waiting area natin na yan. Ayan. So yun yung update natin dito sa loop natin. At ayan, may papakita pala ako sa inyo mga ibon kasi ang dami natin dagat dito. So sunod-sunod yung naging dagat ko. Bali kanina meron na naman ako naging dagat. Makikita nyo rin naman yung sa vlog ko sa arrival ng mga ibon natin. Baka mas mauna kong i-upload to kaysa doon sa arrival So kanina kasi parating ng mga ibon natin para sa third club training nila sa Nueva Ecija yung release. So baka mauna kong i-upload to bago yun. Ayan, so pakita ko sa inyo yung mga ibon na na dagit ko. So ayan, ito yung dagit na nahuli ko. Dalawa sila tatlo nga to mas nauna ko nahuli tong dalawa na to. Ayan, isang black check saka isang red check. Yung red check ang kinis maganda. Barako. Kaso commercial ring siya na PHA 2026. Young bird yung ibon. Ayan, mukhang tinetraining to. Baka napadpad dito sa atin tas di na makauwi. Kasi yung black check naman na yun, BBPA 2022 siya na NDR. Ayan matanda na yung isa. At matamlay itong ibon na to kasi mukhang ilang araw na siyang hindi nakakakain. Kaya nung nahuli ko siya, nung pinakain ko, ayun, bumakbak siya ng kain, nagpakabusog. Itong brown, makinis, mukhang alagang-alaga itong brown na to, napadpad lang dito sa atin, naligaw. Tapos di na makauwi sa kanila. Ayan. Tapos pakita ko sa inyo yung isang dagat ko kanina. Ayan, meron pa tayong isang dagat. Pumasok tong sasalop natin kanina nung naghahabang tayo ng mga pang north Sumabay to sa pauwi natin kanina. So hanggang dito sa loob ng loop sumunod sa mga ibon natin. Makikita nyo yun sa vlog ko ng arrival ng mga ibon natin sa Port Club Training. Third club training, third club training ata yun. Ayan. So ayan sila, galing sila sa training kanina sa Nose. So nagka-smashan pa nga. At ito nga, meron sumabay sa kanila. Ito, isa. Magandang ibon. Ano to young bird siya ng BBC Laguna. Pagod na pagod kanina to nung bumaba din kaya dire-diretso na rin dito sa loob. Ayan, bumaba siya sa landing board nung bumaba yung ibon natin. Tapos pumasok din siya. Pagod na pagod, nauhaw. Ayan yung ibon. Napakaamo pa ng ibon, Ang gandang ibon. Naka BBC Laguna siya, naka-double ng page na commercial. Ayan yung ibon. Gandang ibon pa naman. Malayo pa yung uuwian niya. Nandito pa lang siya sa Bulacan. Laguna pa siya uuwi. Ayan, pinainom ko na siya. Masama na ito. Pagka pinawalan ko, hindi na naman umalis. So, karamihan ng nagiging dagit ko, hindi na umaalis. Ito nga si Guarpaw. Si Guarpaw trinining ko na't lahat. Dito pa rin umuwi sa atin. Layo na ng narating na ito Ayan, pinakamalayong pukol niya, Gimba. Umuwi pa rin sa atin. Kaso hindi ko na nga siya tinitraining kasi may bisyo yung ibon. Hindi siya pumapasok. Doon siya nagpupunta sa mga ilalim ng loop. Saka nakikiinom doon sa mga stockbird. Baka pamaya tamaan ng sakit. Makahawa pa doon. So mahirap na. Yan yung natin. Mga loop visitor. 4 na.
Ayan, yung iba nga lang pagka ano, hindi ko na hinuhuli. Pagka hindi rin lang naman papasok sa loob, hindi ko na hinuhuli eh. Yan kasi kusang pumasok sa loob. Tapos ito naman dalawa na to, nanginginain dun sa ano, sa istakan. So pagka ganun kasi tas hindi na umaalis eh, baka makasanayan nila tas tamaan ng sakit, mga hawa pa dun. So kaya ayan, silang dalawa hinuli ko, binukod ko na. Pero itong isa na to kusang pumasok yan kanina. Bukas pag maganda na yung panahon, papawalan ko kasi pangit yung panahon ngayon dito sa atin, no? Ayun, maambon-ambon. Kaninang umaga pa pangit ang panahon. Ayan, mapa north at mapa south. So kanina nga na-smash pa yung training. Ayan, nagpahirapan pa ng pauwian. Kulang pa ako ng isa ngayon eh. Ayan. Pero okay naman na yung mga ibon natin. Karamihan naman sa kanila kanina umuwi sa tamang oras. Ayan. So ayun. Bukas papawalan ko yung mga ano na yan, yung mga dagit natin na yan. Itong isa na to, checkered. Tapos itong brown, niisip ko kung papawalan ko pa kasi hindi naaalis to kasi natutunan na doon kumain sa ilalim ng loop eh. Talagang pagka nagpapakain ako, sumasabay na siya, lumalapit na eh. Parang nakasanayan na rin ng ibon na pagka oras ng kainan na lalapit na rin siya. Ayun, so ayun. Ang update ngayon dito sa atin, update sa loop natin. Saka, ayun, yung mga dagit natin. Ayan, napupuno tayo ng dagit. Ayoko nga ng maraming ibon kaso dumadami yung ibon natin sa dagit. Ayan, so ito, obligado pawalan ko to kasi sigurado inaantay to ng amo niya. At naka-training yan, naka-BBC Laguna eh. NDR yan, kasabay nito mga ibon natin, kagaya ng ring nila, kaso yun nga, Laguna pa yan uuwi, malayo pa. So sa sama ng panahon, kaya yung ibon tumukod na dito sa atin, nagpahinga na lang. Ayan, pero sana bukas pagka gumanda panahon at ni-release ko siya, sana umalis siya, umuwi siya sa tunay na amo niya. Baka pamaya ang mangyari, magaya dito kay Guarpa, hindi na umalis dito, na gustuhan na dito sa loob natin. Pero wag naman sana ganun. Ayan, so yun lang mga utol, at update ko, yun lang yung update ko sa inyo dito sa loob natin. At susunod yung arrival ng mga ibon natin sa training nila kanina, unahin ko lang i-upload tong update ng loob natin. So yun lang, maraming salamat sa panonood mga utol.